Hello po, magandang hapon po sa inyo at nandito po uli ang inyong kakonstruct na si Benny, babalik at syempre ang BS Hernandez 19 TV po. Welcome back po muli dito aking munting channel sa mga dati na po nating subscriber at syempre sa mga bago rin lang po nating subscriber at sa mga bago rin lang po dito aking munting channel, click nyo na po yung notification bell para maging update na po kayo sa mga sunod ko pa pong mga video, lalo na sa mga pang construction natin na vlog, katulad po nito na pag waterproof na po. Nga pala mga construct, nandito po tayo sa bago nating project na iwa-waterproofing nga po. Ayan, bali sa roof deck po ulit tayo mag-waterproofing. Ayan. Ito po palagi ang trabaho natin sa subdivision na ating ginagawa nga po ang pag-waterproof. Kung natatandaan ko, pangatlong unit na po itong waterproofing natin na ang gagamitin nga po natin na pang waterproof ay ang Bostik Powerproof PUD Polyurethane Waterproof Membrane. Yun po ang gagamitin natin pang pahid po dito sa pang waterproofing dito nga po sa roof deck. Pero bago tayo mag waterproofing, magpahid nga, may initial work po muna tayo na gagawin. Ito po yung pag tapping ng manipis po muna dito sa ibabaw po ng ating deck nga, kasi nga po wrap itong roof deck, kailangan po muna na smooth para mas maganda pag pinay po natin ng pang waterproof. Yan nga po ang kasama natin na si Mac Bistra nga po sa pag floor tapping natin dito sa ating roof deck nga po. Bago po tayo mag-apply ng ating pang waterproofing, Bostik Powerproof PUD Polyurethane Waterproofing Ring. Yan nga po, dito nakapag lagay na kami ng manipis na tapping nga po. Dito naman tapos na kami mag floor tapping. Ang gagawin na lang dito mga 2 days, tutuyuin po. Pagkatapos, pwede na po yung magpahid ng ating pang waterproofing. Yan po, after 2 days, po yung ating flooring. Tuyo na po yung ating tapping nga ng semento. Pwede na po tayo mag-start, mag-apply, magpahid ng ating pang waterproofing nga na Bostik Powerproof PUD Polyurethane Waterproofing Membrane. Yan po, mag-start na tayo sa gagamitin nga natin na waterproofing. Ayan, buksan natin. Ingat lang po tayo sa pagbukas ng ating mga timba para hindi naman po tayo masugan. Bale mo ka-construct, 3 beses na natin gagamitin itong Bostik Powerproof na pang waterproofing nga sa roof deck. Ang kulay pala nito, kulay gray. Ayan nga po. Ang gawin natin mga construct, ito nga, wala pa kayong panghalo na electric. Yung mixer po, kaya
Mano-mano po muna tayo sa paghalo ng ating Bostik Powerproof. Ayan, medyo makunat lang po yung ating pang water nga. Tiyagaan lang. Haluin lang po natin ng maayos sa magpantay yung kulay para maganda po mix ng maayos yung ating pang waterproofing na book. Ready to use na po itong Bostik Powerproof. Wala pong kailangang ihalo. Bukas, i-mix lang ayos, tapos pwede na pong i-apply sa ating flooring. Pag okay na po, pag nahalo na natin ayos, pwede na po mag-start, magpahid nga. Gamitin lang natin roller, saka flush nga. Pag magpapahid po pala tayo ating pang waterproofing dito sa ating roof deck, kailangan po malinis ating roof deck, ang mga buhangin po, hindi rin basa. Yung mga langis, kailangan po wala yan, malinis para maganda ang cap ng ating pang waterproofing nga. Ang gawin po muna natin, magsala tayo sa isang galon, hindi naman tayo magatan sa pagpahid nga ng ating pang waterproofing. Tara, start na po tayo sa pagpahid nga itong ating waterproofing na Bostik Powerproof PUD display on waterproofing membrane. Ayan, polyurethane po. Saan po pala natin pwede gamitin itong Bostik Powerproof PUD? Pwede pong natin itong gamitin dito nga sa roof deck, balcony, terrace, sa canopy, sa facade, yan, sa firewall po, pwede po itong gamitin. Siyempre sa pag-restore, sa restoration nga po ng mga GI roofing. Pwede rin po ito sa mga grid waterproofing tulad na roof slab, bulb nga po, terrace. Saka pwede po ito sa mga tiling waterproofing, sa mga toilet nga po, bathroom, at syempre sa kitchen. Ayan nga po, pwede natin gamitin ang ating Powerproof PUD. Enjoy lang po kayo dyan, mga ka-construct, nanonood. Sama lang po ako.
Yan nga po, nakatapos na tayo magpahid ng ating pang waterproofing sa second coat nga po na Bostik Powerproof PUD. Ayan. May ikatlong coating pa po tayo dito. Ang gagawin naman natin habang basa pa yung ipinahid natin na pang tatlong coating, ang ginagawa po natin, nagsasaboy po tayo ng pinong buhangin nga habang basa pa po yung ating pangatlong coating. Ito po ang ating ginagawa para pag nag floor topping po tayo, maganda po ang kapit ng ating ipang floor topping. Pero pwede nyo naman pong hindi gayahin itong aking pagsaboy po ng buhangin, kasi meron rin po si Bostik na ginagamit kung sakaling magtatapping po kayo ng simento. Pwede po kayo gumamit ng yung self-leveling compound na Bostik, at meron rin pong available na Bostik PowerFix, o kaya naman po yung Styrene Acrylic Primer. Yan po ang nasa description ni Bostik. Ang sa akin po, ganito na lang po ang aking ginagawa. Nagsasaboy na lang po ng pinong buhangin yung sa panghuling apply nga po ng pahid ng Bostik nga po, yung pang third coat ko nga po. Ayan, so paano mga Construct, hanggang sa muling video vlog po natin. Sana may na-share na naman ako sa inyo. Maraming salamat sa pagsuporta nyo palagi dito sa aking munting channel. Mag-iingat na lang po tayo. Maraming salamat po. Huwag nyo po kalimutan mag-like, share, subscribe at click nyo na rin po yung notification bell para update kayo sa mga susunod ko pa pong video. Paalam na po mga Construct. Bye bye po. Thank you. God bless.